Tapos, pag malala na, iiyak-iyak kayo. Ha? Nung tayo? Sa pool? May natutunan? Sige. Sa madaling salita, ininom mo yung gamot ng 5 araw. O sige, nabili mo na yan eh. So pag ininom mo yan ng 5 araw, sigurado, magte-take effect po yan. Tatalab po yan. Bakit? Gamot yan eh. At ito matindi. Tingin. Pag tumalab yan, gaganda at gagaan ang pakiramdam mo. Tanong, yung totoong sagot ha? Pag gumanda at gumana ang pakiramdam mo, bibili ka pa? Iinom ka pa? Di ba mas matalino pa kayo sa doktor? Hello? Pwede ba ako makisuyo? Pwede ba ako makiusap? Kung matalino pa kayo sa doktor, parang awan nyo na, wag na kayo magpa-doktor. Neta, totoo ba? What for? Bakit namin, listen, bakit namin sasabihin 14, kaya pala ng 5? Sa tingin nyo, pagkakumpleto ba ang gamot mo, kumikita, doktor? Hindi po. O, pakinggan nyo, ha? Bayad na ang doktor, consultation fee pa lang. Ang tawag doon, PF, professional's fee. Ako nga, walang bayad, di ba? Imagine, alangan namang niresetahan kita dito, sa Cubao ka bumili, susunod ako. Teka lang, may komisyon ako doon, ha? Naintindihan nyo ako? Kulang na kulang kayo sa respeto. Respeto ba? Ako pag may sira ako sa sakyan, ang tinatawag ko mekaniko. Bakit? Nire-respeto ko ang talentong binigay ni Lord sa mga mekaniko. Pag may marumi akong damit, tumatawag ako labandera. Bakit? Nire-respeto ko ang talentong binigay ni Lord sa mga labandera. Ngayon, babalikan ko kayo. Bakit po kayo hindi nyo nire-respeto ang talentong ipinagkaloob ng Panginoon sa aming mga doktor? Yun! Ganyan talaga pagka-sarte, nananahim guilty. Ako po, pag ang pasyente ko, matanda na, malambing ako dyan. Yan, di ba? Ang tawag ko dyan, nanay. Nanay, ililista ko yung mga bawal, ha? Huwag mong kakainin yan. Ano sagot niyo? Pakilakas. Pagkaharap kami. Yes, doktor. Opo, doktor. Pag nasa bahay na kayo, kanya-kanya kayong talino. Konti lang naman, masama ba yun? Titikman ko lang naman eh. Paminsan-minsan lang naman, may okasyon. At ang pinakamalupit mong palusot, pwede akong kumain yan, may gamot naman eh. Sos! Tingin, dali, tapos na ako. Sa madaling salita, ikaw mismo na may sakit. Alam na alam mo na yung bawal. Kahit anong palusot, katwiran dahilan, kinain mo pa rin. Dahan-dahan. Bawal, kinakain nyo pa din. Gagaling o hindi? Hindi? Mamaya po, pag uwi nyo, mag-pray kayo, yung mataimtim ha. Tanungin mo si Lord, paano niya na maipapadala yung kagalingang matagal mo nang pinagpe-pray sa Kanya? Ayan na po. Lahat ng gusto nyong itanong, nasagot na itong nakasulat niya. Paano? Tapos pag malala na, umiiyak na kayo kay Lord. Lord, hirap na ako sa sakit ko. Hindi mo ako pinapagaling. Ano sabi ni Lord? Di wow. Tapos naririnig ko, naninisi kayo ng doktor. No? Lipat tayo ng doktor. O bakit? Mahina yung doktor ko. Wow naman. Nakagraduate ng medisina, nakapasa ng board, mahina yung doktor. Pwede ikaw na magaling. Hindi, yun, okay lang yun, naintindihan ko eh. Ang hindi ko maintindihan yung isa pa ninyo sinasabi, lipat tayo ng doktor. O bakit? Hindi ako hiyang. Ano yan, shampoo? Anong hiyang-hiyang pinagsasabi nyo? Mga siraulo kayo. Okay, may natutunan?
So, sa doktor ba nakasalalay ang kagalingan? Hindi. Kanino? Lord. Sa Panginoon kung ginagawa mo yung tama sa sarili mo. Tama? So, healing is between you and God. We are just a channel. Okay? Ngayon, kapatid, may I request each and everyone to please close your eyes? 10 seconds lang. Pikit lang po tayo saglit. May ibubulong ako. Hindi tayo magpe-pray. May ibubulong lang ako sa'yo. Pray kayo ng pray. Pray kayo ng pray. Pero you are not doing the right things for your own selves. How can the Lord answer your prayers? Sige, mulat na po. Sabi ko, 10 seconds lang eh. Yung iba patulog na eh. Sinamantala eh. Ayan na sabi, ay, pinapikit na. Talaga tong mga ito. Malinaw na, malinaw. So, gusto ko lang, kaya po ako nandito sa harap niyo, gusto kong ipabatid. Ang trabaho ng doktor sa buhay ng pasyente ay maging, we wanted to be of help. Kaso nga lang, sabi niyo, Lord, gusto namin gumaling. Sinagot ni Lord yung prayer mo, pagagalingin ka niya. Gumamit siya ng daan. Pero yung ginamit niyang daan, hindi niyo pinakikinggan. Naintindihan niyo? So, tanungin ko kayo, kayo ba, payag ba kayo na i-guide ko kayo? Kung paano ka gagaling? So, gagawin ko yung responsibilidad ko. Kasi ito yung inutos sa akin ni Lord, maging guide ako ng mga pasyente. Tama? Hindi nga lang maging guide, kailangan daw. Gisingin ko pa yung mga pasyente. Tignan niyo yung inutos sa akin ni Lord. Hindi ho madali. Mahirap po magsalita. Nang napakahaba sa mga mukha, ganyan. Pero once nang umingiti ho kayo, nakakatanggal ho ng pagod yan. Okay? So, igaguide ko ba kayo? Sige. Pag ginawa nyo, good results will come out. Di ba? Nag-deal tayo. 120 days. Si cancer, 4.5 months. Kung susundin mo ako. Ito ha, ang deal natin, no ifs, no buts. Sundin nyo lang. Walang pero, walang kung. Sundin mo. Yes, Lord, I will follow. Tinitingnan lang ni Lord ang obedience eh. Ay, sa wakas, natuto yung anak ko. Sumunod din. Tama ba? Sige. Kita nyo, hindi kayo masyadong binabantayan sa ospital. Bakit? Alam naman hindi kayo sinusunod eh. Tama ba? O dahil hindi naman kayo sumusunod, di mag-maintenance kayo. Tigas ulo nyo eh. Correct? Pinagbawalan, alam na hindi. O, sige, di mag-maintain ka. Pagkakitaan na lang ang katigasan ng ulo mo. Tama? Eh ako, hindi yun ang gusto ko. Gusto ko gumaling ho kayo. Okay ba sa inyo yan? Kasi yun ang gusto ni Lord eh. Pagalingin ka. Sige. So, ang trabaho ni Doc Atoy ay bilang guide. Sino pala ang gagawa? Sarili. Magdo-drawing ako, wag niyong pagtawanan. Doktor ako, hindi ako magaling mag-drawing. Anong nakita niyo sa drawing? Salamat po sa inyo. Sa Cebu, pag dinodrawing ko yun, ang sigaw nila, kabute. Puno po yan. Di ba ang puno po ay nagkakaroon po ng bunga? Pag mataas ang bunga, gusto natin kunin, gumagamit tayo ng sungkit. Sungkitin natin yung bunga na sungkit na. Kayo tatanungin ko, pwede pa bang magbunga? Pwede o hindi? Bakit? Buhay. Bakit may buhay? Very good. Dahil may ugat pa siya. The roots are still there. Tama ba? At hanggat may ugat yan, magbubunga pa rin yan kahit ilang beses yung sungkitin yan. Mga kaibigan, dinaan ko lang sa drawing para mas maintindihan nyo ako. Ganyan na ganyan ang inyong katawan. Okay? Yung bunga, it represents your sakit. Di ba ang sakit ay bunga ng iyong kapabayaan? Bunga ng katigasan ng ulo? Bunga ng walang pagmamahal sa sarili? At pang-aabuso? Ay di nagkasakit, ito na. Yung panungkit, it represents gamot sa Tagalog. Sa Bisaya, tambal. Sa Ilocano, agas. Sa Bicolano, bulong. Sa Kapampangan, panulo. Sa mga taga-Tugigaraw, uro. Dito sa Benguet, ano yan? Agas din, para siyang Ilocano. Okay. Yan din po yung synthetic drugs. Yan din po yung operasyon. Yang panungkit, para din po yung chemotherapy at radiotherapy. Yang panungkit, para din yung insulin. Yang panungkit,
yan din po yung